Hola everyone! Magandang Friday sa inyong lahat kung Friday mo man ito pinapanood. Kung hindi naman Friday, ay magandang araw. Oo. Kasi yung iba sa atin, 'di ba, kapag nasa ibang bansa, iba naman yung kanilang oras doon. Like sa Amerika, kapag ina-upload ko to, Thursday pa sa kanila. Kaya hello po sa inyong lahat na nakikinig ngayon sa ating programa. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Hi ako sa ating mga suki na tagapakinig na laging nandyan, hindi nangiiwan at minamahal tayo araw-araw. Maraming salamat po. Hi ako kay Mildred Bitara, maraming salamat Ma'am Mildred. Richel Villapane, thank you very much. Hi din kay Erlinda Lumandog, maraming salamat sa iyo. Nora Barido Hamandre, Joy Abraza, maraming salamat. Ayesha sa Balbaro, maraming thank you sa pakikinig. Maricel Mina, hello rin ako kay Marvy Montresilio, Estrella Mauro, maraming salamat kay Chazi Chay. Kesel Morales, maraming salamat Kesel. Hello rin ako sa mga taga Q3 Plastic Trading Kalinan, Davao City na palaging nakikinig. Si Marjan Rose Bruno, Sydney, maraming salamat sa inyo. Noveline Osores, maraming salamat sa pakikinig from WSC. Saan po yan? Hi din ako kay Anne Louise Monton. Maraming thank you sa pakikinig. Ayan from Jeddah. O, napansin na kita Ma'am Anne Louise Monton. Hi kay Margie Luhong, Miriam Gutierrez, Stephanie Obligado. Maraming salamat sa pakikinig. Sir Jaime Rodriguez. Hi din ako kay sino to? Ashleya Andan. Maraming salamat. Andan or Andone? Di ko alam ha. Kaya wag na nating patagalin. Alam kong excited na kayo sa ating kwento for today's video. Part 2 po ito sa kwento ni Becca kahapon. Kaya eto na, dito lamang sa Dear Mama Mia. Lumipad nga ako papuntang Vietnam, Mama Mia. Nagturo ako doon sa mga elementary pupil ng English language. Although MAPE po ang major ko, pero ayos na rin yon. Dahil alam nyo Mama Mia, kapag nakarating kayo ng Vietnam at tapos teacher kayo doon, magiging singer and danceress kayo at the same time. Magkasama kaming dalawa ni Ava sa aming flat na provided by school, pero magkaiba po kami ng benefits. Yung school namin ay walking distance lang din naman. Kaya naman Mama Mia, unti-unti ay natututo ako sa buhay ko doon sa Vietnam. Hindi ko naman sinasabi na hindi ako independent sa Pilipinas. Kasi independent naman talaga ako kahit na may lolo't lola ako na laging nakasuporta sa akin. Kaya lang, ibang klaseng independence ang kinakailangan kapag nagtrabaho ka sa ibang bansa. Imagine yung mga adjustments na ginagawa ko of being independent. Kaya ko naman kasi 23 years old na rin ako nung mga panahon na pumunta ako ng Vietnam. Mama Mia, hindi ko rin naman masisisi si Kevin na naghanap siya ng iba that time kasi nasa marrying age na po siya. Feeling ko talagang napagod na rin siya sa kakaantay sa akin. Gusto na niyang mag-level up when it comes to intimacy sa relasyon naming dalawa. Tapos ako, Mama Mia, ay hindi pa handa. First 6 months ko sa Vietnam ay nagkaroon ng COVID strike. Kinabahan talaga ako Mama Mia pero determinado akong wag umuwi. Wala rin namang commercial flights nung mga panahon na yon. Meron pa rin kaming class pero monitoring online teaching na lang kami sa mga bata. Zoom classes. Mid of 2019 to 2020 Mama Mia. Mayroon ng mga COVID vaccination kaya unti-unti nang nag-resume ang classes. Grabe ang naging rehab ko noong mga panahon na yon. Ang pag-move on ko kay Kevin, Mama Mia, hindi naging madali. Hinayaan ko ang sarili kong magdusa, magluksa at iiyak ang lahat. Niyakap ko lahat ng sakit. Umabot pa sa point na sinisisi ko ang sarili ko and nire-remind ko ang sarili ko na hindi ko deserve si Kevin. He has a life to live
mga bagay na kailangan niya para makakope up sa kanyang lifestyle and status. Samantalang ako, I need to work to sustain my needs and my family's needs. Until dumating ako sa point na nasa acceptance stage na ako. Inisip ko na sadyang hindi lang talaga kami siguro ni Kevin ang para sa isa't isa. Hindi kami bagay, we're not meant for each other in all aspect in life. Siguro dahil nga magkamag-anak kami. Maybe na-misinterpret lang namin ang feelings namin. Baka lukso ng dugo lang yun pero iniba namin ang pagkakaintindi namin sa aming nararamdaman. Kevin is a great guy, responsible. Yun nga lang, nasaktan niya ako pero alam ko naman Mama Mia na may pagkukulang din ako. But despite of it all, laking pasasalamat ko sa pagmamahal at respeto na ibinigay ni Kevin sa akin at sa aking lolo't lola. Settled na ako sa Vietnam. Mama Mia, gala po itong BFF ko. Tapos kapag okay ang pasahod, ako naman ay unti-unti nang nag-e-invest para makatulong na rin sa pamilya ko kahit pa konti-konti lang. Natulungan ko na rin ma-renovate ang mumunting bahay ng lolo't lola ko. As in, transition from the breakup na nangyari sa aming dalawa ni Kevin, masasabi ko na I remember the man but I don't remember the feelings anymore. Kanta yon, alam ko. 2 years na ako sa Vietnam, Mama Mia, nung biglang tumawag ang isa kong marites na kapatid. Na ate, yung pulis na ex mo, alam mo ba nagpakasal yun tapos controversial pa talaga yung kasal nila. Kasi ang sabi, nagtampo daw yung napangasawa niya. Kasi 'di ba, yung pulis na ex mo may tito yung pare. Pero hindi raw nagpakasal yung ex mo dun sa simbahan, kundi sa West daw eh. Bakit siya magtatampo? Parehong kasal lang naman yun. Yung pinakasalan ba niya yung kanyang nabuntis? O ate, yung pulis din ba yun, 'di ba? Mabuti kasi buo na ang pamilya niya. Buo nga, pero hindi naman nagkakaintindihan, so parang wala pa rin. Basta kasal silang dalawa, okay na yon. Tapos saan mo ba nasasagap yung mga chismis na yan? Baka ikaw hindi ka na nag-aaral ng mabuti kasi chismis ka na lang ng chismis. Talagang kukurot talaga kita. Ate, nag-tutor kasi ako sa anak ni Ma'am Cindy. Alam mo naman 'di ba? Pinsan 'yun nung ex mo. Kaya may mga chismis siyang sinasabi sa akin. Ikaw talaga buhay nila yan, wag mong pakialaman. Hindi naman ako nangingialam ate. Yung si ma'am naman ang nagsasabi sa akin. Sila naman ang nangchichismis sa akin. Alam mo naman 'di ba, well-known couple kaya kayo dati. Kasi maraming nagsasabi na bagay daw kayong dalawa sa isa't isa eh. Kaya nga gulat na gulat ang lahat nung nawala ka bigla. Tapos ilang linggo mula nung nawala ka may kasama ng naglalakad sa kung saan-saan yung ex mo, isang babaeng buntis daw. Kaya ayun, naintriga sila at pinagchismisan nilang buhay ninyo. Tapos ikaw, chinichismis mo naman ang tungkol sa akin. Excuse me ate, hindi chismis ang ginagawa ko. Kundi, kiniklear ko lang yung pangalan mo at yung dignidad mo. Name and dignidad mong mukha mo. Talaga, ikaw kapag alam kong chismis lang inaatupag mo, titigilan ko na talagang pagpapadala ng allowance mo. Naku ate, wag ganun. Pero alam mo ate, proud na proud talaga ako sa'yo. Kasi hindi ka na umiiyak. Kasi wala ka ring sinasabi sa ibang tao na masama tungkol kay ex mo. Ibig sabihin ba nun, nakamove on ka na? Alam mo, ikaw talaga, Lilac. Yang load mo, talagang sinasayang mo lang sa kakachismis mo, no? Baka sa susunod na buwan, wala ka ng allowance mula sa akin. Ate, okay lang naman kahit hindi mo na ako padala ng allowance. Kasi may mga tip naman ako galing sa mga tutorials ko. Siguro, kaya ko na ring buhayin ang sarili ko. Baliw ka. Di pwede, no? Mag-aral ka ng mabuti. Huwag kang magpakasubsob dyan sa pag-tutor mo. Baka napababayaan mo ng pag-aaral mo, Basta ate, ikaw bigyan mo na ako ng pamangkin. Huwag kang
magpaka-dalaga hanggang sa pagtanda mo. Hindi dahil broken-hearted ka na, hindi ka na magmamahal ulit. Magmahal ka ulit, tapos magpabuntis ka agad. Baliw talaga tong kapatid ko, Mama Mia. Ang bata-bata pa, ang dami-dami ng nalalaman. Palibasa, gustong-gusto niya talagang nakikipagchismisan sa akin kasi puro lalaki naman ang iba naming mga kapatid. Well, inisip ko naman na tama na rin na iisang kapatid na babae lang ang binigay sa akin ng Diyos. Kasi siya pa lang, sobra-sobra na ang energy na binibigay sa akin at parang hindi ko nakakayanin. Pero Mama Mia, hindi naman po sa pagmamayabang pero mababait lahat ng mga kapatid ko. Hindi nga sila humihingi sa akin ng kung ano-ano. Kusa akong nagbibigay dahil kusa akong tumutulong. Pero Mama Mia, kahit na tumutulong ako at nagpapadala ako ng pera sa kanila, hindi pa rin sila nakadepende dun sa perang pinapadala ko. Ang totoo niyan, yung 3 nakababata kong kapatid ay may kanya-kanyang pinagkakakitaan habang nag-aaral. Yung mga matatanda naman sa akin ay nagtatrabaho na rin. Pati nga mga magulang ko ay hindi pa rin tumitigil sa pagsasaka, Mama Mia. Kahit na ilang beses ko na silang sinabihan na tumigil na at ako nang susuporta sa kanila. Lagi nilang sinasabi sa akin na wag daw akong magpapakapagod na suportahan sila dahil baka makalimutan ko ng alagaan ang sarili ko. Kaya naman masasabi kong napakaswerte ko po talaga sa mga magulang at pamilya ko, Mama Mia. Pero ang hindi ko po kayang pabayaan ay ang lola at lola ko. Ang lola ko ay 76 years old na that time. Pero Mama Mia, lagi na po talaga siyang nauospital. Umuuwi naman ang tito ko, pati ang kanyang asawa para alagaan sina lolo at lola. Dahil wala nga ako at nasa Vietnam ako. Nagpapadala na lang ako ng pera sa tuwing nauospital ang lola ko. Tulad ngayon, na-ospital na naman ang lola ko. Magka-video call kami ng tita ko na asawa ng tito ko dahil nangangamusta ko. Tapos bigla niyang sinabi sa akin na sandali daw dahil may dumating na bisitang pulis. Hinilagay ni tita ang cellphone niya sa table at pinaharap kay lola para makita ko ang hospital bed ni lola kung nasaan siya nakahiga at naka-oxygen. Gulat na gulat ako nung nakita ko kung sino ang bisita. Si Kevin pala. Nakita kong hinawakan ni Kevin ang kamay ni Lola at kinakausap niya ito pati na rin ang lolo ko. Tapos biglang napansin ni Kevin ang cellphone na nakasandal sa may mesa. Si Becca ba yan, te? Siya ba yan ka-video call mo? Ah, opo sir. Pwede ko po ba siyang kausapin? Binigay ng tita ko ang cellphone at ako, Mama Mia, ay hinahanda ko pa noon ang sarili ko. Kumusta ka na? Umuwi ka na, nagkakasakit na lola mo sa kakaantay sa'yo. Oo nga 1 year na lang at makakauwi na ako dyan. Ang tagal pa pala. Baka hindi mo talaga pa gustong umuwi. Uuwi ako dahil alam kong magtatampo na ang lolo't lola ko kapag hindi ako umuwi. Ikaw, kumusta ka na? Salamat sa pagbisita kay lola ha, sabi ko. Sus, lagi naman yan. Okay lang ako. Kailangang okay ako. Malaki-laki na rin ang anak ko, magto 2 years old na. Wow, pwede mo nang bigyan ng kapatid. Depende. Becca, kinasal na pala ako. Hindi na kita naantay na makakauwi ka pa. Sus, oyos lang yun oy, okay na ako. Okay na tayo. Pass is pass. Congratulations, Kev ah. Late na yung congratulations ko sa'yo. Pero salamat pa rin talaga sa pagmamahal mo pa rin sa lolo't lola ko kahit wala na ako dyan. Walang anuman. Halatang-halata sa itsura mo na masaya ka dyan. Mag-ingat ka dyan ha, tapos umuwi ka. At bakit ang ikli-ikli na ng buhok mo? Mainit kasi talaga dito Alam mo, pareho kayo ng reklamo ni lolo. Kahit na hindi naman to masyadong maikli, hanggang balikat naman. Well, maikli kumpara sa dati kong buhok, pero hindi pa naman maikli masyado. Bagay naman sa'yo. Tsaka, mukhang tumataba ka na dyan. Ano?
Tigilan mo nga ako. Alam mo bang 5 kilos na nadagdag sa akin mula sa normal weight ko? Sige na, magda-diet na ako. Huwag mo nang gawin yon, bagay naman sa'yo na nagkalaman ka. Ikaw, Kevin, hanggang ngayon talaga, bolero ka pa rin. Sige na, Kev, ha? May klase pa ako eh. Tapos na lunch break ko. Okay, sige ma'am. Kasi babalik na rin ako sa station. Mag-ingat ka dyan. Salamat, Kev. After ng short talk namin ni Kevin, Mama Mia, ay nakahinga ako ng malalim at nakapagpasalamat ako sa Diyos. Halata at totoo ngang healed na ako. Okay na ako. Last year na ng 3-year contract na pinirmahan ko sa international school sa Vietnam, ay talagang nagdadalawang isip pa ako kung babalik ba talaga ako. Pero sabi ng aming school director, Mama Mia, na kapag bumalik kami, always open naman ang school. Sabi niya, mag-email lamang daw kami dahil may 2 months naman kaming bakasyon pagkatapos ng school year. Sa duration ng 3 years, Mama Mia, ay talagang napuntahan ko ang mga dapat puntahan sa Vietnam kahit pa nagka-pandemic doon. Hindi masyadong crowded ang place, Mama Mia. Hanggang sa naging open ulit ito sa mga turista. Kung saan-saan kami nakakapunta ni Ava. Kung saan-saan kami gumagala at pakiramdam ko, Mama Mia, isa yon sa mga rason kung bakit tuluyan nga akong naghilom sa Vietnam. Kung bakit tuluyan akong naging masaya doon at tuluyan ko nang nakalimutan ang sobrang sakit na aking pinagdaanan. Kaya after 3 years ay nakauwi na rin ako sa bahay ng lolo't lola ko. Sinabi ko sa aming school director, Mama Mia, na magde-decide na lamang ako if babalik pa ako sa mga susunod na linggo. I will send an email immediately for my decision. Kasi, Mama Mia, kahit hindi ako magbabalik, dapat mag-email daw ako. Kasi para makahanap raw sila ng kapalit sa akin. Pero hoping naman sila na makakabalik kaming mga Filipino teachers. Gustong-gusto ng mga Vietnamese ang mga Filipino teachers dahil magaling daw kami sa grammar. Multi-talented pa at magaling din daw ang diction nating mga Pinoy. Mahirap ang magturo doon, hindi madali, pero dahil mababait naman ang mga estudyante at dahil tanggap naman nila tayong mga Pinoy doon ay nagiging magaan-gaan na rin kahit papaano, Mama Mia. Masaya ako sa pagtuturo ko doon sa Vietnam. Hindi naman sa hindi ako masaya sa Pilipinas, kaya lang nasaktan lang talaga ako ng sobra, kaya ako napunta doon. Pero nagpasalamat pa rin ako sa Diyos dahil kung hindi dahil sa experience na yon, kung hindi ako nasaktan, ay hindi ko malalaman na magiging mas masaya pala ako na magturo sa ibang bansa. Mama Mia, ang mga estudyante kasi doon sa Vietnam ay halo-halo. Hindi lamang mga Vietnamese, kundi meron ding mga Australian, American, Thai at Chinese. Meron ding mga Pinoy na estudyante na mga anak na ng mga co-OFW ko. Pero mostly, siguro nasa mga 80 to 85% ay mga Vietnamese talaga. Pagbalik ko sa lugar ng lolo't lola ko, kahit 3 years lang akong nawala, Mama Mia, ay nagulat ako dahil ang laki na ng pinagbago ng barangay namin. Ang dami-dami ng mga negosyante. In fairness, masasabi kong talagang umaasenso na. Papa pa rin ni Kevin ang barangay captain. Gusto sana ng lolo ko na magpa-Thanksgiving sa pagbabalik ko pero hindi ako pumayag. Nasasayangan ako sa baboy na inaalagaan niya tapos ileletsyon lang namin. Babae kasi ang baboy na yon kaya pwede pang manganak ng marami. At isa pa, Mama Mia, hindi ko rin gusto mag-entertain ng kung sino-sinong mga bisita. Ang gusto ko, kami-kami lang sana ni na Mama at Papa kasama ang mga kapatid ko. Pero 1 linggo lang sila dun sa lugar ng lolo't lola ko dahil ang papa ko ay nagmamadaling bumalik sa amin sa probinsya kasi sayang daw yung mga inaalagaan niyang hayop at yung mga inaalagaan niyang pananim. Nag-promise na lang ako, Mama Mia, na pupunta ako sa amin one of these days. One day, boring na boring sa bahay.
Kasi ang kapatid ko Mama Mia ay umalis dahil nagtuturo sa mga anak nung sinasabi niyang Ma'am Cindy. Naiwan ako Mama Mia dahil yung lolo't lola ko naman ay busy din sa kanilang gulayan. Ilang sandali pa ay dumating ang kapatid ko. May daladalang bata na siguro nasa mga 4 years old. Sino yung bata? Alam mo, baka hindi alam ng mga magulang niya na dinadala mo yan dito Kasi tignan mo yung mukha ng batang yan parang kagagaling lang sa pag-iyak. Lagi yan si Rara dito ate, tapos talagang nagtiiiyak yan. Lalo na kapag umuuwi na ako. Ayaw niyang hindi ko sinasama Kaya sinasama ko na lang tapos pinipick up na lang yan ng ama niya. Anak yan ng kapatid ni Ma'am Cindy ate. Lagi pala yung bata talaga sa bahay ng lolo't lola ko dahil nung nakapasok ito Mama Mia ay pamilyar na ito sa loob. Alam na niya kung saan hahanapin si lolo, alam na niya kung saan hahanap ng pagkain. At tuwang-tuwa naman ang lolo ko sa kanya dahil malambing at mabait naman itong bata. Tapos, buti naman at nagtitiwala sa iyo ang mga magulang niyan. Nasaan bang mama niyan? Ate, sanay na yung bata dito. Tapos yung mama niya laging wala. Iniiwan lang. Kaya ayan, sabi nila, nakapag-asawa na raw ng iba ang mama niyan Kawawa naman pala yung bata, sabi ko. Yang papa naman ng batang yan, nako, ang dami-dami ding chicks. Kaya siguro, hindi pinili nung mama niyan kasi masakit sa ulo. Ikaw talaga, bata ka? Hindi ka lang chismosa Mahilig ka pang man-judge ng ibang tao. Mama Mia, tawang-tawa naman ang kapatid ko sa akin. At eto naman talagang kapatid ko na ito ay sanay na sanay sa bata. Siguro dahil bunso namin si Leilak Mama Mia. Kaya gustong-gusto niyang magkaroon ng nakababatang kapatid. Tita, tulong ako sa'yo. Magpa-plant ka? Sabi niya sa akin nung nakita niya akong may daladalang paso. Okay, sige baby. Tita, may baby ka na? Wala pang baby si tita. Teacher si tita ng mga baby dun sa malayo. Ako, tita, baby man ako. Gusto ko, teach mo din ako, tita. Pero, dito na lang para hindi na sa malayo. Okay, sige, pagkatapos nating magtanim, magsa-study tayo mamaya Mama Mia, nakakatuwa naman talaga ang batang ito. Kasi napakalambing. At parang naging instant kiti-kiti pa sa bahay ng lolo't lola ko. Talagang nakakatuwa siya. Totoo nga ang sabi ng ibang tao na masaya talaga kapag may bata sa bahay. Inahapunan ay nagsyesta ang mga matatanda. At ang bata naman ay inaya ko rin na matulog kaming dalawa sa may sala kasi may sofa bed doon. Naglatag ako ng kumot doon, Mama Mia, para makatulog kami ng maayos. Buti na lang at nakatulog yung bata kasi pagod na pagod rin sa kakatakbo niya kanina. Pag ako lieg mo tita para makatulog ako agad tapos kamot mo likod ko. Nagising na lang ako Mama Mia nung naramdaman ko na may nagbukas ng screen door sa sala. Akala ko yung kapatid ko. Kaya ayon, niyakap ko pabalik ang bata. Gulat na lang ako nung may tumatawag sa pangalan ng bata. Boses ng isang lalaki. Lumingon ako Mama Mia. Sir, kukunin mo na si Rara? Eto nakatulog. Mahaba na kasi ang tulog namin Ikaw ba yung apo rin nila Lola Celine at Lolo Ando, ma'am? Pasensya ka na talaga Ako nga pala ang papa ni Rara. Bogart nga pala, ma'am. Ikaw pala yung apo ni Lolo Ando na lagi niyang sinasabi sa amin na nagtuturo raw sa Vietnam? Sorry mama, pumasok na ako kasi bukas ang gate At saka
Kada hapon naman ay talagang pinupuntahan ko dito si Rara. Nagulat nga ako dahil wala siya sa labas. Sa may balkonahe yan nag-aantay sa akin. Okay lang sir, Becca nga pala. Huwag mo na lang akong ma'am, kasi Becca naman ang pangalan ko. Nagising yung bata, Mama Mia, at dumiretso itong iyak. Kaya naman, kinuha na ito ng papa niya. Eto talagang batang to, kapag napunta dito ayaw nang umuwi Sige na Rara boy, join ka na kay papa mo. Promise, balik ka ulit bukas dito. Tapos magsising and dance tayo. At ang dami pa nating gagawin. Sige na iho. Kasi namimiss ka na raw ng mamo at papo mo dun sa bahay natin. Yung kanding mo raw dun, mababasa yun sa ulan. Sige ka. Hindi nila papapasukin yun sa bahay kapag hindi ka uuwi. Mama Mia, kung ano-ano na lang ang ginawa namin para mapatahan sa kakangawa yung bata. At ako na lang ang kumarga dito papunta sa kanilang sasakyan. Pasensya ka na talaga ha. Ewan ko ba sa batang to, gustong-gusto ata dito sa bahay ninyo. Kasi may mga babae. Sa bahay ng mama ko. Ang mama ko tapos ang ate ko lang, tapos yung kasambahay namin. Ang nandun pero hindi naman siya nilalaro. Okay lang sir. Natutuwa naman ang mga lolo't lola ko dahil sa batang yan. Kasi napakakulit, napakabibo at napakalambing din naman. Alam mo, gustong-gusto niya ng mga hayop. Para nang ang mini zoo yung bahay namin Ang dami-dami ng mga ibon. May manok, may kambing. Tapos nung isang araw, parang gusto pa yatang kunin yung baka ng kapitbahay namin at ipasok sa loob Tumawa na lang ako, Mama Mia. Pagkatapos noon ay nagpaalam na sina Bogart at yung anak niya. Mula noon ay laging araw-araw nangang nandun sa bahay ng lolo't lola ko ang batang yon, pati na rin syempre ang papa niya. Uy ate, yang si Kuya Bogart feeling ko, crush ka niya. Alam mo bang sabi niya, pang wife material ka raw? Tumigil ka nga dyan, Lilac. Alam mo namang pinsan yun ni Kevin At least, diba, siya, hindi natin kadugo. Kasi magpinsan naman sila ni Kuya Kevin sa father's side, hindi naman sa mother's side. Tapos, single dad siya. Sakto, instant, may pamangkin na ako, diba? Diba sabi ng lolo't lola, sabi rin ng papa, gusto niya nang magkaroon ng apo sa'yo? Instant na yan. Tumahimik ka talaga dyan, Lilac ha. Kapag ako talaga hindi nakapagtimpi sa'yo, nako, hindi ka makakatulog dito sa loob mamayang gabi. Mama Mia, tuwang-tuwa naman ang kapatid ko kapag nakikita niyang naiinis ako. Minsan, may mga kapitbahay din kaming dumadalaw sa amin sa bahay at nangungumusta sa akin. Nakakainis nga minsan, Mama Mia, dahil ramdam ko na yung iba sa kanila ay naghahanap lamang ng mapagchichismisan. Naghahanap ng latest kung baga. Pero meron din namang yung mga genuine talagang concern na nangangamusta sa akin. Meron din yung iba na nagpapahaging pa kung meron ba raw pasalubong para sa kanila. Bahala sila sa buhay nila. Minsan pinapatulan ko ang pakikipag-usap sa kanila, minsan naman ay pinapahalata kung hindi ako masyadong interesado. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nasa may tindahan ako at may biglang tumigil na isang motor. Nung nagtanggal ng helmet yung nagdadrive ay nagulat ako dahil si Kevin ito. Uy, ang daya mo naman, di ka naman nagsabing umuwi ka na pala? Agad akong hinila ni Kevin at niyakap. Hindi ako handa sa pagkakayakap niya na noon. Tapos ang dami-dami pang tao sa labas dahil hapon na yun, Mama Mia. Siyempre sa probinsya kapag hapon, may mga nakatambay ng tao sa labas ng bahay nila. Bibili sana ako ng balot. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Kevin. Bibili din. Kumusta ka na? Tanong ko. Ikaw ang kamusta? Kailan ka pa dumating? Mga 2 weeks ago. Uy, ang tagal-tagal na pala. Wala ka man lang imik. Alam mo, busy kasi ako sa pag-gardening sa bahay ni na lolo't lola.
Alam mo naman yung mga yun, mahilig sa garden, kaya lang hindi na kinakaya ng katawan nila. Ikaw, Kevin, kumusta ka na? Dun ka pa rin ba naka-assign? Wala na, sa ibang city na ako na-assign. Ah, binigay na nung tendera ang pinamili ko, Mama Mia. Tapos, dahil wala pong sukli, yung buong pera ni Kevin ay nag-insist ako na ako na ang magbabayad sa mga pinamili niya. Dadalaw ako sa inyo ngayong weekend, Becca, ha? Sana welcome pa ako doon. Oo naman, welcome ka naman lagi doon. Bakit naman hindi? Saturday, Mama Mia, hindi talaga nagsinungaling si Kevin dahil bigla itong dumalaw at may dala pa talagang pagkain, tapos dala pa niya yung 3-year-old niyang anak. Ilang sandali pa ay dumating din si Bogart at sabi niya ay iiwan daw muna niya si Rara kay Lilac. Nagpang-abot pa doon ang magpinsan. First cousin po si Bogart tsaka si Kevin. Magkapatid kasi ang mga papa nila. "O, insan, napadaan ka?" sabi ni Bogart kay Kevin. "Wala, dumadalaw lang. Ikaw?" Iiwan ko sana tong anak ko dito eh. Kasi may gagawin pa ako sa area. May survey kami ngayon eh. Isasama ko sana pero ang gusto niya ay dito raw magpaiwan. Lagi kasing tinututor yan ng kapatid ni Ma'am Becca. Yung dalawang bata ay agad namang naglaro, Mama Mia. Natuwa naman ang mga lolo't lola ko dahil may mga bata sa bahay at natuwa rin sila dahil nabisita sila ulit ni Kevin. Pero ako, dumidistansya ako sa kanya, Mama Mia, dahil ayoko ng issue. Pwede kaming mag-remain as friends pero hanggang dyan lang. Hanggang civil lang dahil alam kong may asawa na si Kevin. At nakakahiya naman po tignan na ang dating mag-ex ay sobrang close na close pa sa isa't isa, may asawa na yung isa. Okay naman, naging masaya naman akong nakita si Kevin na mabait siya sa kanyang anak. Hindi na rin nagtagal pa si Kevin sa bahay. Ilang sandali pa matapos niyang umalis ay dumating na rin si Bogart para kunin sana ang anak niya. Kaya lang ayaw namang sumama ni Rara sa kanya. Inaya ko na lang si Bogart na dun naman ng halian sa amin dahil naaawa naman ako sa anak niya nang umangawa na kapag pinipilit niyang umalis. Nagluto na rin kasi ako ng pananghalian. Tapos tumulong din si Bogart kasi may iniihaw akong baboy at isda sa labas. Nagtulungan kaming tatlo ni Lilac at nagpabili pa ako sa kanya ng soft drinks dahil nung mga panahon na yon ay napakainit at syempre masarap i-partner yung soft drinks sa ihaw-ihaw. Di ba, Beck, ex mo yung pinsan ko, si Kevin? Oo, mabuting tao yun si Kevin. Talagang nakabuntis lang ng iba eh. Kaya pinaubaya ko na lang kasi bata yung kalaban ko. Nakakahiya naman, 'di ba? Oo, narinig ko yung ganyang kwento. Ewan ko ba dun sa pinsan ko na yun? Bakit nagpapikot sa iba? Anong nagpapikot? Inanakan niya yun. Ang importante, buo ang pamilya nila kasi kawawa yung bata kapag lalaking walang isang magulang, 'di ba? Ay hindi rin. Hindi rason na magpakasal ang dalawang tao para kumpletuhin ang pamilya para sa bata. Kasi aanin mo naman yung buo nga ang pamilya ninyo pero parang impyerno naman ang pamumuhay ninyo. Mas lalong kawawa yung bata, di ba? Na-expose sa toxic na klase ng relationship. Tignan mo ako, hindi nagpakasal. Hindi ka nagpakasal dahil may mga nakarating sa akin na hindi ka raw matino. Ang dami-dami mo raw chicks. Kaya siguro hindi ka pinakasalan nung mama ni Rara, no? Nasaan na nga pala yun? Andun sa Saudi, nag-abroad. Pero may asawa na rin yun na taga Bacolod. Alam mo kasi, nabuntis ko yung mama ni Rara. Sinubukan naman naming magsama dun sa Bacolod. Nagnegosyo ako dun. Pero napaka-nagger niya. Napaka-silosa. Kasi yung negosyo ko, kailangan kong humarap sa maraming customer, di ba? Ayaw akong palabasin ng bahay. Kasi sabi niya, may mga tindero naman daw kami.
Hindi naman pwede, 'di ba? Na mga tindero ko ang magpapatakbo ng negosyo ko. Kapag negosyante ka, dapat hands-on ka sa negosyo mo para maging maayos ang pagpapatakbo nito, 'di ba? Tapos, alam mo, lumalala yun eh. Kapag nagsiselos, kapag nagagalit, ang bata, ang kanyang pinagdidiskitahan. Minsan, napapalo niya ng pisikal tong bata eh. Okay lang sana kung palo sa puwet, pero minsan parang bugbog na yung bata dahil sa kanya eh. Kaya ayun, iniwan ko siya. Nagsusustento ako nung una sa bata. Pero, hindi nagtagal, pinakuha niya sa akin yung anak namin dahil sabi niya, mag-a-abroad daw siya, walang mag-aalaga. Kaya ayun, yung negosyong naiwan ko dun sa Bacolod, binigay ko na lang sa kapatid niya. Umuwi ako dito, bitbit yung anak ko. Alam mo, Gart, ganyan talaga ang babae. Kailangan mong intindihin. Lalo na't hindi naman talaga madali ang pinagdadaanan niya kapag may anak na kayo. Postpartum ang tawag dun sa pinagdadaanan niya siguro. Kaya dapat mas inintindi mo siya eh. Alam mo, ang bata-bata pa ni Rara tapos kinuha mo na. Alam mo namang hindi madali para sa batang mag-adjust, diba? Lalo na kapag walang mama. Baka nagpabaya ka rin. Kaya nagiging nagger yung ex mo. Aminin ko, Becca. Aminin ko na medyo maloko ako. Pero sa pamilya at sa negosyo ang focus ko. Naghahanap buhay ako para sa mag-ina ko. Alam ko naman na hindi madali yung pinagdadaanan niya, lalo na sa panganganak kay Rara. Kaya lang, hindi ko na rin talaga matiis eh. Sinubukan ko naman, pero hindi talaga kami compatible. Kita mo ngayon, masaya na siya sa asawa niya. Masaya na siya sa piling ng bago niyang pamilya, kaya siguro, tama lang yon. Ikaw ba, bakit hindi mo binigyan ng second chance ang pinsan ko? Hindi ka ba nasasayangan sabi mo mabait na tao yun? Alam mo, wala namang sayang. Kasi alam mo, nung mga panahon na nalaman kong niloko niya ako, I felt betrayed. At aaminin ko na talagang galit na galit ako pero na-realize kong may pagkukulang din ako. Pero okay na ako ngayon. Siguro sinadya ng Diyos yun na mangyari ang lahat. Kasi nga, distant relatives kaming dalawa, 'di ba? Baka hindi talaga kami nararapat dahil iisa ang dugo namin. Nako, kung ako sana una mo nakilala, hindi naman tayo magkadugo. Ikaw, talagang sinasali mo pa ako dyan sa kalokohan mo sabi ko. Kaya ka hindi pinili nung mama ni Rara kasi baluktot din yung utak mo. Wow galing talaga sa hindi rin pinili. Sabi niya sa akin. Excuse me, pinili ako kaya lang nagparaya ako, no? Di ikaw na banal. Huwag kang mag-alala, hayaan mo. Pagtatayuan kita ng rebulto mo. Ganon ang personality ni Bogart. Jolly, talkative, at talagang hindi ka mauubusan ng pagtatawanan kapag magkausap kayong dalawa. Kabaliktaran naman kay Kevin noon na masyadong seryoso. Mama Mia, nung linggo galing kami sa simbahan at kakababa lang namin sa tricycle kasama ko ang lolo't lola ko tapos yung bunso kong kapatid si Laila. First mass po kaming nagsimba, Mama Mia, dahil gustong gusto ng mga matatanda ang first mass. Isa din yung Thanksgiving mass dahil unti-unting lumalakas ang lola ko, Mama Mia. Dating katikista kasi sa simbahan si lola. Kaya talagang mahilig itong magsimba at may pagkarelihiyoso. Mama Mia, kapapasok pa lang namin sa loob ng bahay nung may kumakatok na sa may gate namin. Hindi talaga katok yun, kundi kinakalampag na niya ang gate namin at may nagsisisigaw na babae sa labas. Ipalabas niyo yung higad! Palabasin niyo yung higad dyan! Hoy, Becca! Lumabas ka dyan! Nataranta ako, Mama Mia, dahil narinig ko ang pangalan ko. Ano yan? Sino yan? Tanong ng lolo ko. Gulat na gulat kami dahil asawa pala ni Kevin ang nasa labas at may bit-bit pa talaga itong baril, Mama Mia. Nasa balkonahe ako nung mga panahon na yon. Lolo, wag ka nang lumabas, Lo, kasi may dalang baril. Lilac, tumawag ka ng barangay tanod.
Mama Mia, lumabas na ang mga kapitbahay namin dahil sa ingay ng babaeng yon. Ilang sandali pa ay dumating ang mga barangay tanod sa amin. Ma'am, anong problema, ma'am? Barangay tanod kami dito sa purok namin. Anong problema? Doon tayo sa barangay. Umalis ka dyan. Baka ikaw ang barilin ko ngayon. Tanod ka lang, pulis ako. Etong higad na babaeng to, naririnig nyo ba? Mga kapitbahay ng higad na to? Hindi na ko kontento tong babaeng to. Inaakit-akit pa at nilalandi pa ang asawa ko. Hindi marunong makontento. Ex ka na, ako yung pinakasalan. Sabi niya sa akin na dinuduro-duro pa niya ako gamit ang baril niya. Anong ibig mong sabihin, ma'am? Hindi ko naman kayo ginugulo ni Kevin, ah. Hindi? Hindi ba talaga? Pinapunta mo nga dito, di ba? Lumabas ka dyan. Lumabas ka nang makikita mo ang hinahanap mo. Pinipigilan na siya ng mga tao dun, Mama Mia, nung bigla siyang nagpaputok ng kanyang baril at 2 beses pa talaga. Yung lola ko ang inaalala ko dahil nanginig ito sa loob. Umaylis ka dito, ha? Huwag kang manggugulo dito. Wala akong ginagawang masama sa'yo, sabi ko sa babaeng yon. Buksan mo tong gate. Halika rito at kakalbuhin kitang malandi kang babae ka. Buti na lang, Mama Mia, at dumating si Bogart at dali-dali itong bumaba sa kanyang sasakyan. Inawat niya agad ang asawa ni Kevin. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang hindi ka pulis, ha? Umuwi ka na doon. Nakakahiya ka. Parang wala kang pinag-aralan. Bigla niyang tinutukan ng baril si Bogart. Ikaw pala ang susunod na bibiktimahin ng malanding to, ha? Nagpapaka-hero-hero ka dito sa babaeng to? Na hindi pa to nakaka-move on sa asawa ko, eh. Alam mo, kawawa ka. Kasi pinagtsatsagaan mo lang yung tira-tira ng pinsan mo, sabi niya kay Bogart. Anong nangyayari sa'yo? Bobo ka ba? Ganyan na ba talaga kasama yung takbo ng utak mo? Mama Mia, pinaputukan niya si Bogart. Muntik pang matamaan ang paa ni Bogart. Galit na galit si Bogart at dali-dali niyang binuksan ang kanyang sasakyan at kumuha rin siya ng kanyang baril na nasa loob ng compartment. Nagkatutukan sila ng baril. Gago ka, ha? Ikaw talaga napakababa ng pag-iisip mo. Sige, sabay tayong magpaputok 2, sabi ni Bogart. Sa sobrang kaba ko ay tinakbo ko si Bogart. Ako na ang umawat sa kanila. Nanginginig pa ako, Mama Mia. May mga tao pa doon na nakikiisyoso lang. Tingin lang tingin sila sa amin hanggang sa dumating na nga ang barangay captain at ang mama ni Kevin. Take note, Mama Mia, ang barangay captain namin ay ang mismong ama ni Kevin. Guard, please. Wag mo nang patulan yan. Magiging kriminal ka lang, sabi ko kay Bogart. Ano, matapang ka? Siguraduhin mo, ha? Siguraduhin mong mapapatay mo ko dahil kung hindi, patatanggalan kita ng lisensya. Para kang kung sino? Bakit ka pupunta dito at nang babastos ka ng mga tao, ha? Tama na kayo. Jonah, akin na yung baril mo. Para kang hindi pulis sa pinagagagawa mo, ha? Kapag nalaman talaga to ni Kevin, sabi ni Cap. Ano nangyayari sa'yo, Jonah? Hindi ka ba naniniwala sa explanation ni Kevin, ha? Nung nakaraang araw lang to, di ba? Akala ko maayos na. Pero talagang yung utak mo at yung ugali mo ang pinapaandar mo. Kahit sinong tao na lang kinakalaban mo. Alam mo, huwag mong antayin na matanggal ka sa serbisyo. Halika na, umuwi na tayo. Nakakahiya ka, sabi naman ng mama ni Kevin. Kinuha din ni Cap ang kanyang baril. Tapos si Bogart ay binalik na niya ang baril niya sa loob ng compartment ng kanyang sasakyan. Nung mga panahon na to ay nanginginig pa ako, Mama Mia. Ang mga tao noon ay lumapit na sa amin. Siguro hindi sila lumapit kani-kanina dahil may baril na dala yung baliw na asawa ni Kevin.
Inakbayan ako ni Bogart ng payakap, Mama Mia, papunta sa kanyang dibdib. Nangihina ang mga tuhod ko dahil sa sobrang kabang naramdaman ko. Nahihirapan akong ihakbang ang mga paa ko sa sobrang panginginig. Halika, sasamahan kita. Magpapablatter tayo. Kuya, tawag niya sa barangay tanod na kapitbahay namin. Samahan mo kami sa presinto dahil ikaw ang magiging witness. Okay sir. Pasensya ka na ha. Bogart, Becca, maiintindihan ko kung gagawa kayo ng legal action tungkol dito. Hindi ako magiging bias. Kasi alam ko, may pagkakamaling ginawa tong si Jonah. Kung sino ang papanigan ng batas at kung ano ang aksyon na gagawin nyo, kayo ang bahala, sabi ni Cap. Pasensya na rin kayo tito, tita. Kasi namemersonal na talaga tong si Jonah eh. Saksi naman ako nung pagpunta ni Kevin dito. Nandito ako nung mga panahon na yon. Lagi namang pumupunta dito si Kevin eh. Nung hindi pa nakauwi si Becca. Pero wala namang problema. Ngayon lang nagkakaganyan yang si Jonah, sabi ni Bogart sa kanyang tsuhin. Hindi pa tapos ang usapan namin, Mama Mia, nung biglang sumigaw ang kapatid ko sa loob. Ate, si Lola, ate, tulong! Dali-dali kaming tumakbo, Mama Mia, at sumunod din sa amin ang mga magulang ni Kevin. Si Lola ay halos wala ng lakas na may upuan. Sumisigaw na ako noon. Kumuha kayo ng gamit. Pa, yung sasakyan, sabi ng mama ni Kevin sa asawa niya. Dumiretso kami at tinulungan namin si Lola. Tinulungan kami ng mga kapitbahay, Mama Mia. Ako nung mga panahon na yon ay umiiyak na rin talaga ako. Habang nasa loob ng sasakyan ay nilalagyan pa nila ng liniment ang lola ko. Pagkatapos, Mama Mia, ay pinapaypayan pa nila. Si Bogart po ang bumuhat sa lola ko papunta sa sasakyan. Agad kaming pumunta sa ospital, Mama Mia. Tawag ako ng tawag kay Lola habang nasa sasakyan kami. Hinakausap ko siya at sinabi ko na huwag siyang sumuko, lumaban siya. Napakahina na ng lola ko nung mga panahon na yon, Mama Mia, pero tumatango-tango pa rin siya. Ang mama naman ni Kevin ay walang humpay sa paghingi ng paumanhin sa akin. Dumiretso sa ER si Lola. Dahil kakilala naman ng mama ni Kevin ng doktor, kaya agad-agad na naasikaso ang lola ko. Nung nag-BP kay Lola, Mama Mia, ang blood pressure niya ay umabot ng 200/100. Nako, napaka-high risk. Ano bang kinain niya kanina? Baka naman napagod tong si nanay. Hindi, Dok. Naggatas tsaka tinapay lang naman, tapos sunny side up egg ang kanyang kinain kaninang umaga. Control naman namin yung food consumption niya, Doc, since naka-maintenance din naman siya for high blood. Pero may nangyari kasing kaguluhan kanina sa amin, baka yun ang nag-trigger sa lola ko. Sige, painumin muna natin siya ng gamot. Or better yet, idadaan na lang natin sa IV fluids niya. Oobserbahan din natin ang blood pressure niya. Kailangan siyang i-admit dahil ang taas-taas ng dugo niya. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay magkahalong kaba at galit ang nararamdaman ko. Ma'am, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa lola ko. Natakot talaga ako, sabi ko sa mama ni Kevin. Iha, nahihiya ako sa inyo. Eto kasing si Kevin mali-mali naman ang mga desisyon sa buhay. Ma'am, sa totoo lang, wala naman kaming ginagawang masama ni Kevin. Nagkamustahan lang kami. Alam niyo naman, 'di ba, kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa anak ninyo, ma'am. Buong buhay ko yung ipagpapasalamat, pero bakit kailangan pagdaanan namin ang mga bagay na 'to? Nung bumaba na ang BP ng lola ko, Mama Mia, ang sinabi ng doktor ay high risk pa rin siya. Kaya pinalipat na lang kami sa private room. Mama Mia, bumagsak ang mundo ko nung sinabi ng doktor na nagkaroon ng heart enlargement ang lola ko. Dahil na rin sa kanyang edad
Plus, hindi talaga maiiwasan na nakakadagdag yung stress at nervousness na kanyang nararamdaman. Tapos, yung pagpupuyat pa ng lola ko, idagdag mo pa na may iba din siyang mga maintenance. Nagbigay ng reseta yung doktor, Mama Mia. Sinagot naman lahat yon ng mama ni Kevin. Ayoko sanang pumayag dahil kargo naman namin ng lola ko. Pero nakiusap sa akin ang papa ni Kevin na sila na lang daw muna ang bahala sa mga gastusin sa ospital. Kulang pa raw yun sa perwisyong binigay sa amin ng asawa ng anak nila. Hapon na nung umalis sila ng ospital, pinasamahan ko sila sa kapatid ko. Tapos yung lolo ko naman, Mama Mia, ay pinasamahan ko rin sa kapatid ko sa bahay dahil ako muna ang magwa-watcher para sa lola ko. Sasamahan kita dito, sabi ni Bogart. Wag na, baka hinahanap ka na ng anak mo. Tatawagan ko na lang siya. Wag na, umuwi ka na. Maraming salamat, Gart, ha? Mama Mia, binilan pa muna ako ni Bogart ng snacks tapos ng dinner ko bago siya umalis. Tapos may mga pinadala din siyang snacks at pagkain sa kapatid ko dahil ang sabi niya baka hindi na makapagluto ang mga ito. Kawawa naman ang lolo ko kung magugutom. Babalik ako bukas dito, ha? Dadalhin ko ang kapatid mo dito tapos siya ang magbabantay sa lola mo. Itutuloy natin yung blotter. Tumawag na rin ako sa kaibigan kong pulis kanina. Sinabi ko na ang mga nangyari kaninang umaga. Seseryosohin natin to, Becca. Kasi iba yung ganyan yung babaeng yun. Baka makasanayan niya. Baka basta-basta na lang siyang susugod sa inyo. Magpapile din tayo ng restraining order laban sa kanya. Tignan mo yung nangyari kay lola mo. Baka maulit pa yon. For safety lang. Okay, sige, Gart. Sa ngayon, uunahin ko muna si lola. Tsaka na yung pagpapile na yan, ha? Pero magpapablatter tayo. Okay, akong bahala. Tatawag ako lagi. Friends naman tayo na sa Facebook. Pero akin na rin yung number mo. Baka hindi kita makontak sa Facebook mo. Mama Mia, ako ang naiwan sa ospital. Fully conscious naman ang lola ko. Nag-usap pa nga kami. At pinipilit talaga ng lola kong makipag-usap sa akin kahit na nanghihina pa siya. Alam mo, kahit pa nagpakasal si Kevin, hindi pa rin siya kampante. Hindi pa rin kampante yung asawa niya. Alam mo, nakakaawa yun si Kevin. Bakit ganyan ang utak ng napangasawa niya? Wala naman kaming ginagawa ni Kevin at alam nyo yan. Siguro may problema sila sa pagsasama nilang dalawa ni Kevin. Ituloy nyo yung pagpapablatter, ha, para hindi na yun makalapit pa sa'yo. Kasi kawawa ka rin. Pero alam mo, Iha, kawawa din siya kapag natanggalan siya ng lisensya. Hanap buhay niya yun, eh. Baka nadala lang din siya ng matinding emosyon niya. Sabihan mo si Bogart, ha, salamat talaga. Sinabihan ko na babalik daw yun bukas. Kinabukasan ay bumalik nga si Bogart kasama ang kapatid ko at ang anak niya. Dala-dala si Rara dahil ayaw raw itong magpaiwan. Ang lola ko naman ay natuwa nung makita niya ang bata. Nagpaalam kami dahil sasaglit muna kami sa police station. Dinala din ni Bogart yung barangay tanod na aming kapitbahay para siyang witness sa mga nangyari. Si Bogart ang kumilos para sa lahat-lahat, Mama Mia. Siya ang nag-process. Si Bogart ay criminology graduate at board passer din siya pero mas pinili niyang magnegosyo. Kaya siguro aware siya sa mga kaso-kasong ganito. Serious threat ito, ma'am, sir. Sabi nung officer na nag-asikaso sa amin. Oo nga, sir, kaya gusto ko talagang mag-file ng restraining order, sir. Mag-a-appeal din kami sa korte for issuance sa PPO o Permanent Protection Order. Since may firearms na involve. Alam mong nakabunot talaga ako ng sarili kong baril. Pero dala-dala ko naman ang lisensya ko to carry a gun. Updated din naman ang lisensya ko, sir. Since maraming koneksyon si Bogart, Mama Mia, dahil may mga kaklase siyang mga pulis na nung mga panahon na yon ay nakatulong talaga yon sa pag-file namin. Since law is law, ay kailangan naming sumunod sa mga court proceedings.
Sinabihan kami ng abogado na may chance talagang matatanggalan ng lisensya ang asawa ni Kevin kung ipupush through namin ang kaso. Wag na lang, guard. Gusto ko yung restraining order na lang. Pagbalik namin sa ospital ay naabutan namin si Kevin sa hospital room ng lola ko at nag-uusap silang dalawa. Kev, baka magalit na naman ang asawa mo dahil dito ha. Alam mo, ewan ko talaga sa kanya eh. Napaka-big deal ng lahat ng bagay. Tignan mo tong yung ginawa niya, napakalaking perwisyo nito. Hindi ko na maintindihan. Lagi-lagi na lang kaming nag-aaway. Pinakasalan ko na siya pero parang ayaw pa rin niyang matahimik. Pasensya na talaga kayo, Becca ha, Insan. Pasensya na rin talaga sa'yo, Insan. Nag-file kami ng restraining order sa asawa mo. Pero alam mo, maswerte siya dahil napakabait itong si Becca. Ayaw niyang patanggalan ng lisensya yung asawa mo. Sige, gawin niyo kung ano sa tingin niyo ang nararapat. Sumunod tayo sa batas. Mabuti na lang at walang tinamaan sa inyo dahil ang rinig ko nagpaputok daw ng 2 beses eh. 3 pa nga dahil pinaputukan ka raw. Mama Mia, hindi ko rin maintindihan noon kung bakit gano'n ang pag-iisip ng asawa ni Kevin. Pero ayoko rin naman na mawalan siya ng kanyang panghanap buhay. Paglabas namin sa ospital ay agad naming inasikaso ang 30 days hearing sa korte. Pero Mama Mia, 2 beses lang kaming nagkatagpo sa korte dahil may hatol na agad ang PPO plus 30 days suspension in service sa wife ni Kevin. Kasi nilinaw ko talaga sa korte, Mama Mia, na ayokong mawalan siya ng lisensya. Restraining order lang since pulis naman siya, Mama Mia, ay meron po siyang pananagutan sa neglecting of her duty as a police officer. Mama Mia, ang realization ko sa marriage ni Kevin ay napakapangit. Napakapangit kung ipupush mo ang isang kasal lalo na kung hindi kayo sigurado. Tama si Bogart. Hindi sukatan ang pagkakaroon ng anak para magpakasal agad ang isang tao para lamang sa so-called complete and secured family. Dapat isaalang-alang ang nararamdaman ng isa't isa kahit pa nga nagmamahal ka talaga. Lalo na kung toxic ang isang relasyon. Wag na wag magpakasal kung toxic kayong dalawa para sa isa't isa. Wala kang dapat kakapitan, hindi yung bata. Dahil mas nakakatroma o traumatic sa bata kapag nagpakasal kayong dalawa tapos lagi naman kayong nag-aaway sa harapan niya. Pero Mama Mia, inisip ko rin, kanya-kanya naman tayo ng journey sa buhay. Hindi naman dahil nag-work sa akin ay mag-work din sa iba. Life must go on, sabi ko sa sarili ko. 1 buwan na ako sa bahay ng lola't lola ko ng isang gabi, Mama Mia, habang nakaupo ako sa may duyan sa balkonahin namin, ay biglang kumandong sa akin si Rara. Kasi antok na siya. Ewan ko rin ba itong si Bogart, hindi pa agad umuuwi. Kaya naman, itinabi ko na lang sa duyan si Rara. Pagkatapos ay kinamot-kamot ko ang likuran niya hanggang sa nakatulog na siya. Napapansin ko na tinitignan lang kaming dalawa ni Bogart. Kailan ka babalik ng Vietnam? Biglang tanong ni Bogart sa akin. May 1 month pa ako dito. Nagdedesisyon pa ako kung babalik pa ba ako eh. Huwag ka nang bumalik doon. Dito ka na lang magturo. Pero, ikaw, kung anong gusto mo. Gusto ko sanang mag-apply dito. Tignan ko. Kaya lang, sayang din yung offer doon eh. Alam mo, mamimiss ka ni Rara kung babalik ka sa Vietnam. Ako din, mamimiss ko siya. Alam mo ba tong anak mo? Napakabait. Wala talagang problema. Katulad mo, mana sa'yo. Yung papa din, mamimiss ka. Tumahimik ka nga dyan, Bogart. Becca, manliligaw ako sa'yo, pwede? Okay lang ba sa'yo? Magpaalam ka muna sa lolo't lola ko. Sus, yun lang pala eh. Alam mo bang tinanong ko na sila, sabi nila papayag daw sila at wala naman daw problema. Ikaw talaga 1 step ahead ka pala ha. Okay sige, kung yun ang gusto mo.
Anong okay, sige? Sinasagot mo na ako? Hindi, baliw. Sige, pwede kang manligaw. Pero, walang magrereklamo sa pag-uugali, ha? Ay, sus ako pa. Matunata to. Tignan natin. Mama Mia, alam ni na lolo't lola ang panliligaw ni Bogart sa akin. Pag birthday ng mama niya, idinala niya ako sa bahay nila at pinakilala niya ako sa kanyang mga magulang. Nandun din ang mga magulang ni Kevin dahil syempre naman, Mama Mia, ay magpinsan silang dalawa. Alagaan mo si Becca, Bogart, ha? Talaga, lagot ka sa akin. Alam mo bang, sinayang ng pinsan mo itong diamanting ito, kaya ikaw alagaan mo, sabi ng mama ni Kevin. Grabe naman kayo sa diamante, napipressure tuloy si Bogart niyan. Okay ako sa pamilya ni Bogart, instant close nga kami ng ate niya, Mama Mia. Basta ako, makita ako lamang na mahal ang apo ko. Kahit sino ang magustuhan ng anak ko, wala akong problema. Salamat, Ma'am Becca, ha, dahil tinanggap mo ang anak ko na may anak na. Becca na lang po, tito. Wala naman pong problema kay Rara napakabait niya. Hindi naman siya excess baggage. Kung papipiliin nga ako kung si Bogart ba o si Rara ang pipiliin ko Nagtawanan silang lahat. Kinagabihan nung hinatid ako ni Bogart sa bahay namin, ay sinama rin niya pabalik si Rara kasi iiyak ito. Kaya naman, Mama Mia, nagpaalam din yung bata na sa bahay na lang namin matutulog at tatabi daw ito sa akin. Paano na lang kaming dalawa ni Rara? Iiyak talaga kami kapag bumalik ka ng Vietnam. Baliw ka, yung Vietnam. Alam mo bang hanap buhay yun? Sagutin mo na ako, Becca. Baka maunahan pa ako ng anak ko sa'yo Baka magbinata to tapos manligaw din sa'yo. Okay, sige na. Sasagutin na kita. Pero baka ayaw mo nang umuwi kapag sinagot kita, ha? Talaga? Sinasagot mo na ako? Wala nang bawian yan, ha? Magkatapos noon ay niyapos niya ako. Hindi ako mangangako sa'yo ng perpektong relasyon, Becca. Ang akin lang, tatratuhin kita ng tama. Salamat, Bogart. Sige na, umuwi ka na. Kasi ikaw na yung may girlfriend Buti pa yung anak ko, makakatabi na sa pagtulog ng girlfriend ko. Yung papa kaya, kailan makakatabi? Che! Basta, Bogart, magsusumikap ako na hindi lang ikaw ang mamahalin ko, kundi maging si Rara din. May mama na si Rara, sabi niya. Bogart, huwag kang loko-loko sa akin. Talagang ikaw, nako. May mga nagsabi sa akin na talagang loko-loko ka. Grabe naman. Di naman ako loko-loko. Para ka namang sisermon niya ng bata Buti pa si Rara, isang beses mo lang kausapin, naiintindihan agad. Hinatid ko na si Bogart sa kanyang sasakyan dahil uuwi na ito. Lagi pa itong nakikiusap sa akin na makikitulog din daw kasama ng anak niya. Pwede ba dahil ayaw mo naman akong patabihin, kiss na lang? Hindi ako handa, Mama Mia, nung bigla akong hinila ni Bogart tapos hinalikan niya ako. O sige na, mag-ingat ka sa daan na. Mag-chat ka kapag nakarating ka na. Yes, girlfriend. Mama Mia, pagdating ni Bogart sa kanila ay agad itong nag-chat at sinabi niya na nakauwi na raw siya. Tapos, kakahiga lang din naming dalawa noon ni Rara. Nagpicture pa kaming dalawa ni Rara. Natulog na ito at sinend ko kay Bogart. Good night, Papa. Tapos bigla itong nagreply ng good night, Mama. Good night, Rara boy. Love you both. Wala na, endgame na. Kinilig na ng tuluyan ng lola nyo. Mama Mia, mula noon ay mama na ang tawag sa akin ni Bogart. Hanggang sa dalawa na sila ng anak niya ang tumatawag sa akin ng mama. Maghihiwalay pa ba mama na nga, 'di ba? Pinaalam ko na rin sa lolo't lola ko na sinasagot ko na si Bogart at kaming dalawa na.
Huwag ka nang bumalik sa Vietnam kasi mamimiss ka namin eh. Anong gagawin ko dito? Magpakasal na tayo. Ano? Wala pa nga tayong 1 buwan magpapakasal agad. Kesa naman iwanan mo pa ako, 'di ba? Alam mo pa, nagdadalawang isip din naman ako kung babalik pa ba ako eh. Sige, hahanap ako kung may hiring man dito sa DepEd. Susubukan ko mag-apply. Kapag nakapasa, hindi na ako babalik. Kapag sa DepEd ka, baka sa malayo ka naman, destino. At least, andito lang ako sa Pilipinas, 'di ba? Alam mo, may ninang akong supervisor. Mag-try kaya tayong magpatulong. Sure ka pa? If positive yan, hindi na talaga ako babalik ng Vietnam. Bakit babalik ka pa ng Vietnam, ma? Meron naman na akong negosyo dito. May palayan naman na ako. Mabubuhay na tayo dito. Mama Mia, personally ay pinuntahan namin ng ninang ni Bogart nga isang supervisor sa DepEd. Kaya ayon, hinanapan niya agad ako ng bakante na malapit lang at pinahandanan niya ang mga requirements ko. Agad akong nag-submit, Mama Mia, ng letter o reply letter sa school sa Vietnam at dinecline ko na ang another offer nila. Iba talaga, Mama Mia, ang mag-apply dito sa Pilipinas. Pero lahat ng lakad ko ay sinasamahan naman ako ni Bogart at ni Rara. Since marami naman akong teaching experience, ay hindi na ako na-require ng vocational training certificate sa language. Kasi yun po ang dapat additional trainings na kailangan kong i-take. Nakapag-take na ako ng APT o English Proficiency Test. Mama Mia, dun na ako nakahinga ng maluwag dahil sa ranking evaluation ko. Dahil may 3 years private school experience na ako and another 3 years experience sa international school sa Vietnam, nung nagpa-rank ako, Mama Mia, ay may malaki na akong additional points. By puntos kasi para makapasok ka, Mama Mia. Dapat may 4 to 7 years teaching experience na and I'm super blessed talaga nung mga panahon na yon kasi verified po ang mga teaching experience ko lalong-lalo na sa Vietnam. Ang dami-dami pang kailangan bago makapasok ka, Mama Mia. Ang dami-daming kailangan mong ipasa. Buti na lang at nung natapos ang school year at kontrata ko dun sa Vietnam, yung school director namin ay agad na nag-issue sa amin ng Certificate of Employment. At pasok na agad yun sa equivalency of qualification since galing nga po ako sa isang international school. So I deal with different languages and study loads. And lastly, kami pong mga OFW teachers in different country was recognized by the Philippine government. Kung saan yung teaching experience ko sa Vietnam ay nakapag-gain sa akin ng reciprocal agreement with the Philippine government for the recognition of teaching qualification. And lastly, Mama Mia, I have my maximum credits. Language proficiency which relevance to Philippine curriculum. And yes, after nung interview and demo teaching, na-rank po ako bilang Teacher 3 by DepEd evaluators. Akala nyo madaling maging teacher sa Pilipinas? Tapos, pagdadamutan ka pa kayo ng budget ng gobyerno? Kalerky talaga. Sa pag-apply ko palang, Mama Mia, napakahirap na talaga. Yung sa Vietnam, nagpasa lang ako ng application letter at CVs ay hard na agad ako pagkatapos ng interview. Tapos dito sa Pilipinas, maliit pa ang sweldo. Tapos, lagi pang may mga parents na kinu-question ang teaching style mo. Hindi katulad dun sa Vietnam na talagang malaki ang respeto nila sa mga teachers na katulad namin. Pero dahil nga in the name of love, naming dalawa ni Bogart ay talagang tiniis ko ang pag-a-apply. Napunta ako sa Science High School, Mama Mia, kung saan nagtuturo rin ang kapatid ni Bogart, si Ma'am Cindy. Yung mama ng batang chinututor ng kapatid ko. Tuwang-tuwa naman si Bogart, Mama Mia, dahil yung paaralang pinagtuturuan ko ay nasa harap lamang ng bahay nila.
Tapos 10 minutes lang din ang layo nito mula sa aming purok kung saan nandun ang bahay ng lola't lola ko. Buti na lang at may boyfriend akong nasa harapan lang ng pinagtuturuan ko ang bahay dahil nakakalibre po ako ng lunch at may pa-snacks pa. Natutuwa naman ako, Mama Mia, dahil itong ate ni Bogart ay iba ang pagkaka-introduce sa akin sa mga co-teachers namin. Good morning, teachers! Eto nga pala si Teacher Becca, sister-in-law ko. Habang tumatagal ay lumalalim ang relasyon naming dalawa ni Bogart at sa pamilya niya. Wala kaming seryosong away ni Bogart. Yung minsan lang talaga na nagkakatampuhan ng pa-cute-cute. Mama Mia, 26 na ako nung time na yon at si Bogart naman ay 32. Papang-papa na talaga, pero parang hindi pa naman talaga matured. Prangka lang talaga itong si Bogart. At ang gustong-gusto ko sa kanya ay napaka-maalaga niya. Pero medyo mahina po ang EQ niya o emotional quotient. Birthday ni Bogart, sinundo niya ako kasama ang dalawa kong mga matatanda sa bahay para makapunta sa kanila. Tapos Mama Mia, napakagaling naman talagang dumiskarte nitong si Bogart dahil sa lolo't lola ko siya nagpaalam na dun ako matutulog sa kanila. Paraan talaga ang taong to dahil ako ay iniiwasan ko talagang makapagsulo kaming dalawa. Kahit na lagi na siyang nagpaparinig sa akin at lagi nang nanghihipo kapag walang ibang nakakakita. Umayag ka na, Mama, ha? Sabado naman bukas eh. Birthday ko naman, Ma. Oo na, ihahatid na lang natin sina lolo't lola, ha? Para makapagpahinga sila ng maaga. Pagkatapos, ikaw na lang din ang pumasok sa kwarto ko. Hindi na lang ako sasama sa paghatid sa kanila. Kunan mo na lang ako ng damit pamalit ko doon. Mama Mia, pagbalik niya ay isang maleta ang daladala niyang mga gamit ko. Bakit ang dami nito pa? Para namang 3 taon akong hindi uuwi sa amin. Extra naman yung iba, Ma, para in case na makikitulog ka ulit dito, marami ka ng damit dito. Nung kumonti na ang mga bisita tapos inaantok na si Rara ay dinala ko na ito sa kwarto ni Bogart. Pinunasan ko na at binihisan ko na ng sleepwear ang anak niya at dumiretso na sa pagtulog ang bata dahil pagod sa buong maghapong kakalikot. Pagkatapos kong mag-half bath ay nagbihis na rin ako ng pantulog ko at natulog na rin ako. Hinayaan ko na lang si Bogart na makiinuman pa sa iba niyang mga pinsan at bisita sa baba. Birthday naman niya. Nilagay ko na lang sa gitna si Rara. Nagising na lang ako, Mama Mia, dahil parang may kumuha sa balikat ko na nakayakap kay Rara at parang may bumuhat kay Rara at inilipat niya ito ng pwesto sa may gilid kung saan nakaharap sa bintana. Mama Mia, si Bogart pala ang naglipat sa anak niya. Tapos, ang nangyari ay siya na ang nasa gitna naming dalawa ni Rara. Tabi tayo, Mama. Lagi na lang kayong magkatabi ni Rara. Ako naman ngayon. First time nating magkatabi ngayon, 'di ba? Umuwi na ba mga bisita mo pa? Wala na. Tahimik na. Ako na yung last na umakyat dito sa taas. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay talagang hindi na nakapagpigil itong si Bogart, Mama Mia. Unti-unti ay hinahalikan na niya ako hanggang sa unti-unti ay humihimas na siya sa mga pribadong parte ng katawan ko. Sa mga minors dyan na nakikinig, pwedeng itigil nyo na muna. At kapag may minors dyan, takpan nyo na muna ang kanilang mga tenga. Mama Mia, tumabi si Bogart sa akin at doon na nga ay talagang humihimas-himas na siya sa katawan ko. Ma, sabi mo, tabi ka lang. Bakit yung kamay mo kung saan-saan na napupunta? Nagpapainit lang, Ma. Sige na, Ma, masakit na masyado tong puson ko eh. Ayaw mong pumayag na pakasalan kita, kaya i-advance na lang natin to.
Pa, hindi pa kasi ako nakaranas ng ganyan eh. Wala pang ibang lalaking nakatikim sa akin. Ikaw pa kung sakasakali. Mama Mia, natahimik si Bogart. Nakonsensya tuloy ako pero yung kamay niya ay hindi naman niya inalis sa katawan ko. Sorry ma. Ilang sandali pa ay tahimik na naman siya hanggang sa hinahalikan na niya ang balikat ko. Imbis na si Bogart ang makonsensya ay parang ako na tuloy ang nakonsensya nung mga panahon na yon. Nung tumigil na siya ay pinakiramdaman ko na muna siya. Ilang sandali pa ay ako na ang nangalabit sa kanya. Tapos nagtanong ako, Pa, andyan si Rara eh. Pwede ba yan? Pwede naman kung gustuhin natin. Pero dito talaga sa tabi ni Rara? Ako bahala, ma. Agad siyang tumayo, Mama Mia, at hinila niya ang isang malaking beanbag sa ilalim ng bed niya. Pagkatapos ay kumuha siya ng bedsheet at saka mga unan sa ibabaw ng kanyang cabinet. Pagkatapos ay inilayo niya yung beanbag, dinikit niya sa cabinet. Nilagyan niya ng bagong bedsheet. Pagkatapos, Mama Mia, ay binuhat niya yung batang tulog na tulog dahil pagod na pagod sa kakalaro kanina at nilagay niya sa beanbag. Nilagyan pa niya ito ng kumot, pagkatapos ay nilakasan niya ang aircon ng konti at pinatay niya ang ilaw. Dim shade lamang ng lampshade ang nandoon. At hindi yun makakakita yung bata kapag kakagising pa lang niya. Bumangon ako at sumandal sa headboard pagkatapos ay nilapitan ako ni Bogart. Mama Mia, agad niyang hinubad ang kanyang sando at hinalakan niya ako sa leeg. Ma, promise, dadahan-dahanin ko. Sigurado ka pa? Akong bahala. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay talagang pinag-igihan ni Bogart ang kanyang performance kahit na ang totoo ay wala naman akong pagkukumparahan noon. Kasi yung sa amin dati ni Kevin ay hindi naman umabot sa ganito na sobrang intimate na talaga. Mama Mia, kahit na kinakabahan ako ay pumikit na lang ako at ninanamnam ko na lang ang mga ginagawa niya sa katawan ko. Dahan-dahan nga siya. Ramdam ko sa bawat haplos at bawat halik niya ang pag-iingat na ginagawa niya sa akin. Oo, sure. May mga pagkakataon dati na nagkakahalikan kami ni Kevin. Pero hindi naman ganito ang pakiramdam. Ewan ko pero parang nalalasing ata ako sa pakiramdam na ginagawa sa akin ni Bogart. Hanggang sa tuluyan na nga, Mama Mia, na may nangyari sa aming dalawa. Tuluyan na ngang napag-isa ang aming mga katawan. Pagkatapos noon, Mama Mia, ay niyakap niya ako. Paulit-ulit niyang sinasabi na mahal niya ako. Ako din naman ay mahal ko rin siya. Ilang sandali pa ay tinanong niya ako kung masakit at nung tumango ako ay nagbihis siya pagkatapos ay lumabas. Pagbalik niya ay may dala na siyang maligamgam na tubig at saka bimpo. Pagkatapos ay hinat-compress pa niya ang pagkababae ko. Mama Mia, hihirit pa sana siya ng isang beses pero sabi ko medyo masakit pa talaga. Bukas ma ha? Baliw ka talaga. Tanggalin mo nga tong bedsheet mo baka makita ni Rara tong dugo. Magtanong yung bata. Walang nagawa si Bogart kundi pinalitan niya ang bedsheet ng kanyang kama. Pagkatapos ay pinakuha ko sa kanya si Rara at pinabalik dun sa may bed. Pero nasa may gilid dito, Mama Mia, at ako ang nasa gitna. Si Bogart naman ang nasa may malapit sa semento at yakap-yakap niya ako mula sa likuran. I love you, Mama. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng iyong inaalagaang pagkababae. This is the best birthday gift ever.
Huwag mo akong iiwan na. Kasi pagsasawaan mo pa tong katawan ko. Natawa na lang ako sa kanya. Hanggang sa tumagal ay nasasanay na rin ako, Mama Mia, na laging nakikiusap sa akin si Bogart na sa kanilang bahay ako makikitulog. Ang totoo niyan ay paminsan-minsan na nga akong nakakatulog dito sa bahay ng lolo't lola ko. Kasi lagi na lang si Bogart na nagpapaalam sa lolo't lola ko na doon ako patutulugin sa kanila. Minsan ay hindi na rin namin sinasama si Rara na matulog sa kwarto. Minsan ay pinipilit na ito ng lolo't lola niya na doon tumabi sa kanila. Pakiramdam ko nung mga panahon na yon ay mama na talaga ako ni Rara. May 4 years old na batang dumating sa buhay ko. Siguro, Mama Mia, si Rara ang regalo sa akin nung nag-let go ako kay Kevin, kahit na masakit para lamang sa kanyang anak, para may matawag na papa ang isang bata. Kaya naman ang kapalit noon ay binigyan din ako ng isang matalino at napakakulit na bata. Rara and Bogart were the best plot twist I've ever encountered. Noong 27th birthday ko, si Bogart at ang kanyang pamilya ay umakyat na ng pamamanhikan sa amin. Pinuntahan pa talaga niya ang mga magulang ko, Mama Mia. Pagbalik niya ay daladala na niya ang mga magulang ko at ang dalawa kong mga nakakatandang kapatid na lalaki. Namanhikan sila sa mismong birthday ko, Mama Mia. April yung birthday ko, kaya naman napagkasunduan na sa darating na June ang magiging kasal namin. Umattend din sa pamamanhikan sa akin ang mga magulang ni Kevin, pati na rin yung tito niyang pare. Naging maayos naman ang pamamanhikan at nagkaintindihan naman ang lahat. Kinagabihan ay nasa may balkonahe lamang kami ni Bogart at sumasakay sa duyan. Nung bigla naming napag-usapan si Kevin. Alam mo, Ma, mahal na mahal ka talaga nung pinsan kong si Kevin. Ano? Bakit mo nasabi? Nagkausap ba kayo? Pumunta ako sa kanila kasi ini-invite ko talaga sila tito at tita. In-invite ko rin siya sa pamamanhikan ko sa inyo. Pero wala siyang imik eh. Yumuko lamang siya. Pagkatapos, sinabi niya sa akin na alagaan daw kita. Pinangako ko naman sa kanya na akong bahala sa'yo. Ako na ang gagawa sa pinangako niya sa'yo na kasal dati. Kasi para sa akin ka talaga eh. Lagi siyang nagpapasalamat sa akin. At sabi niya wala raw siyang duty kinabukasan. Mag-inom raw kami. Kasi sa mga susunod na linggo busy raw siya eh. Mama Mia, dun ko naisip, siguro pinagtagpo ang mga kapalaran namin ni Kevin dahil siya ang maghahanda sa akin para sa pagdating ni Bogart sa buhay ko. Siguro nung mga panahong nagkasakitan pa kayong dalawa, dumadaan din ako sa masakit na bahagi ng buhay ko eh. Akala ko nga hindi na ako makakakita ng ibang babae. Yung babaeng bigay talaga sa akin ng Panginoon. Pero yun pala, nasa pinsan ko pa nung mga panahon na yun. Totoo nga siguro talaga, Mama Mia, kahit gaano pa kaganda ang tingin natin sa ating mga sariling plano, ay wala ring mas gaganda pa sa mga plano ng Diyos para sa ating buhay. At habang buhay pa tayo dito sa mundo, ay may mga mangyayaring mga plot twist na talagang magpapatatag sa atin. Month of May, 2nd week noon, Mama Mia, nung namatay ang lola ko. Para naman akong pinagsakluban ng langit at lupa. Alam ko kasi, Mama Mia, kung paano lumaban ng lola ko dahil gusto pa niyang masaksihan ang pagpapakasal ko. Ilang linggo na lang sana ay kasal na naming dalawa ni Bogart. Pero Mama Mia, hindi na talaga kaya ng lola ko. Nakita kong nahihirapan na siya kaya sinabi ko sa kanya na kung hindi na talaga kaya ay pwede na siyang magpahinga. Hindi ko pinakita sa lola ko na umiiyak ako pero ang katawan ko nung mga panahon na yon ay parang namamanhid na para bang nawawalan ng lakas. Habang tinitignan ko ang lola ko na nakikipaglaban sa kanyang buhay.
Pero yung katawan niya, nakikita ko rin na unti-unti nang sumusuko. Ako nang bahala kay Lolo La. Huwag ka nang mag-alala sa lahat-lahat La. Kaya ko na. Maayos na kaming lahat La. Ang gusto ko na lang ay hindi ka na mahirapan pa. Mahal na mahal kita Lola ko. Tumango lang ang lola ko at unti-unti naman Mama Mia na nawawalan siya ng lakas hanggang sa huminga siya ng malalim. Yun na pala ang last moments ng lola ko dito sa mundo hanggang sa nag-flatline na nga. Umiiyak na kami nung nawala ang lola ko. Mama Mia, dun ko nasabi na dahil sa mga pinagdaanan ko sa buhay ay handa na ako Mama Mia na ilagay sa boundary ang lahat ng duties and responsibilities ko. Ang bunso kong kapatid na si Lilac ang kumontak sa mga magulang ko pati na rin sa tito namin. All throughout Mama Mia, sa sakit na dinanas ng families namin ay nandyan si Bogart sa tabi ko at hindi niya kami pinapabayaan. Mahal na mahal ako ng mga lolo't lola ko. Kahit pa man sa kakulangan namin noon sa buhay, ay talagang nakita ko kung paano ako inalagaan ng aking lolo at lola. First night ng burol ni Lola, buong pamilya ni Bogart ay nandun, pati na rin ang mga magulang ni Kevin. Kahit nga si Kevin ay nandun Mama Mia. Saksi kasi talaga si Kevin kung gaano kabuting mga lolo't lola ang mga nagpalaki sa akin. Kumusta ka na, Becca? Tanong ni Kevin. Eto, masakit pa rin. Pero alam ko naman na nakapagpahinga na si Lola, Kev. Gusto pa sana ni Lolang makaabot sa kasal ko pero hindi na niya kinaya. Okay lang yan. At least peaceful ang pag-alis ni Lola kasi alam niya nasa mga mabubuting kamay ka na. Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa Lola ko, Kevin ha. Nakita rin ni Lola kung gaano ka kabuting tao. Alam mo, wala talaga akong masasabi sa lola mo. Actually, sa kanilang dalawa ng lolo mo Ako na nga ang nahihiya dahil nung nagkasala ako sa'yo, hindi nila ako kinundi na. Hindi sila nagalit sa akin. Huwag mo nang isipin yun, Kevs. Maayos na ang lahat. Nasa maayos na posisyon na ang lahat ng bagay sa buhay ko. Salamat. Salamat, Becca, dahil isa ka sa mga pinaka-memorable na nangyari sa buhay ko. Isa ang pamilya mo sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Alam mo, Becca, ikaw talaga ang greatest love ko Alam mo, Kevin, huwag mo talagang iparinig yan sa pinsan mo at baka magalit yun. Baka magselos yun. Alam naman niya. Salamat, Kevin Moving forward na tayo nito. Mama Mia, masaya ako. Masaya ako dahil maraming nagmamahal sa lolo't lola ko at hindi lamang ako. Hanggang sa nahatid na namin sa kanyang final rest si Lola. Masaya ang lahat dahil nagtutulungan ng lahat, lalong-lalo na ang pamilya ko at ang pamilya ni Bogart. Halos lahat, Mama Mia, si Bogart talaga ang kumikilos pero mama ko naman at ang tito ko ang nag-decide. Iniminove namin ang kasal namin for next year. Kasi nga, hindi maganda na sukob sa patay ang magiging kasal naming dalawa. Kaya nag-usap kaming dalawa ni Bogart. Pumayag naman si Bogart, Mama Mia. Buti na lang at naintindihan niya. Nagpasalamat din ang mama ko dahil nung nakausap niya si Bogart ay wala itong pagtutol na i-move o i-postpone muna till next year ang kasal naming dalawa. So ayun, June of the next year ang magiging kasal namin. Pero month of August ay nagkaroon kami ng malaking misunderstanding ni Bogart. Akala ko, Mama Mia, small arguments lang yon until nag-trigger yon ng isang napakalaking explosion. Nagpaalam siya sa akin na mag-outing sila ng mga fratmates niya. Pumayag ako. 2 nights and 2 days lang daw. Mabilis lang daw. Sa Siargao yun at hindi ako nakasama dahil may trabaho ako, Mama Mia. May mga incoming seminars din ako
na kailangan kong puntahan. At nasakto talaga yon sa schedule ng pagpunta nila sa Siargao. Okay pa kaming dalawa nung umalis siya. Pagdating niya ay update pa siya ng update sa akin ng mga pictures. Kinagabihan ay nagpaalam siya sa akin na mag-iinom daw sila. Umoo naman ako, Mama Mia, pero niremind ko siya to drink moderately. Pagkatapos ay mag-iwan ng kanyang tamang pag-iisip para makabalik pa siya sa hotel room niya. Mama Mia, nagtiwala ako kay Bogart kahit paman nakikita ko sa Facebook ang mga tag photos sa kanya like they were living the best of their life sa island kung saan marami rin silang kasamang mga babae. Hindi talaga ako mahilig magduda until proven guilty or talagang nakaharap na sa akin ang mga katotohanan at ang mga ebidensya. Pero Mama Mia, pag uwi ni Bogart, pareho pa kaming excited na sumalubong sa kanya ni Rara. Nag-bake pa ako ng cake, pa-welcome sa kanya. Welcome home, Papa! Napakabilis mo namang i-blow ang cake mo, sabi ko. Para naman ako may birthday. Sa Siargao lang naman ako galing. Alam mo, talagang ginagawa namin to dahil alam namin na ang dami mong bitbit na pasalubong para sa amin. After dinner, Mama Mia, wala namang suspicious na nangyayari. Nilagay pa ni Bogart sa laundry area sa likod yung kanyang bag kung saan doon nakalagay ang kanyang mga labahin. Pagkatapos, yung mga pasalubong niya ay isa-isa na niyang binigay sa amin. Maaga akong matutulog, Ma, kasi parang binugbog ang katawan ko sa mahabang biyahe. Halika rito pa. Mamasahiin ko yung likod mo para maging maayos ang pagtulog mo. Tulog na si Bogart at si Rara sa bed, Mama Mia. Nung tatabi na sana ako kay Bogart ay biglang nag-beep ang cellphone niya na nakalagay sa may mesa. May text message pa itong nakalagay. Thank you sa paghatid, Bogs. Sulit na sulit ang Siargao. Pag online ka, video call tayo ha. Nandito lang ako sa bahay. Biglang nag-iba ang kutob ko dun sa nabasa kong mensahe pero kinonsider ko na baka naman colleagues lang niya yon, kaya Bogs ang tawag sa kanya. Gart and Bogs kasi ang nickname niya sa karamihan, Mama Mia. Pero tayong mga babae, kahit paman hindi tayo magduda, ay talagang merong mga mumunting boses na nagsasabi sa atin ng what if. Sinobserve ko ang mga kilos ni Bogart. Yung mga kilos niya, Mama Mia, ewan ko, pero parang nagsasabi ito na guilty siya. Ma, magpapalit ako ng SIM, ha, kasi parang mahina na yung signal ng Spark dito sa cellphone ko eh. Okay pa, sige. Ako magpo-phone book ng cellphone ko, ng cellphone number ko sa CP mo. Ma, paano nga mag-delete ng Facebook, Ma? Bakit mo i-delete yung Facebook mo? Sayang naman yung mga pictures mo doon. Tapos may mga baby pictures pa si Rara doon. Sinave ko naman na yung mga pictures niya. Yung Facebook mo na lang ang gagamitin ko, Ma. Yung sa'yo, bakit di mo gagamitin? Eto pala. Okay naman, na-delete ko na. Bakit dini-delete mo pa yun? Gumawa ka na lang o gagawa na lang tayo ng Facebook nating dalawa. Tapos may kanya-kanya tayong Facebook na personal. Kasi work-related yun, 'di ba? Pero hindi na siya sumagot. Not until Saturday came. Kapag Sabado ay naglalaba talaga siya. Laba day niya yun, Mama Mia. Nakita ko sa gilid na nakasuksok pa rin yung bag ni Bogart na dala niya galing Siargao. Sabi ko, isasama ko na lang yun sa paglaba dahil kita ko naman na busy siya sa kanyang mga negosyo dahil meron pa siyang inaasikaso kasi nga nawala siya ng 2 araw at 2 gabi dahil nandun siya sa Siargao. Mama Mia, ang mga negosyo kasi ni Bogart ay hindi po basta-basta. May mga trucking business po siya tapos nakakapunta ang iba noon sa Luzon at sa ibang panig pa ng Visayas at Mindanao. Kinuha ko yung bag niya at nilabas ko lahat ng laman doon. Isa-isa kong tinanggal yung mga gamit doon, Mama Mia. Pero unti-unting tumutulo ang mga luha sa mga mata ko.
Kasi ang mga laman na nasa loob ng bag, yun ang sumira sa pagkatao ko, Mama Mia. May t-shirt doon ang babae at may underwear pa. Pinapasink in ko pa sa sarili ko, Mama Mia, na parang may mali. Iniisip ko noon na baka may nakilagay lang until I saw a bikini pouch bag at ang laman noon, Mama Mia, ay ilang paketeng bukas na kondom. Hindi ko na natapos ang mga labahin ko at dumiretso na akong umakyat sa loob ng kwarto. Pagkatapos ay umiyak ako ng umiyak. Naglulupasay ako sa sahig, Mama Mia. Yun bang parang ilang beses pong pinunit ang puso ko sa sobrang sakit na naramdaman ko. Masakit yung ginawa sa akin ni Kevin, pero ibang klaseng sakit ang naramdaman ko ngayon kay Bogart. Akala ko, Mama Mia, ay matatawag ko si Bogart. Akala ko ay matatawag ko na siyang akin. Kasi nilagay ko naman lahat ng inhibitions ko sa kanya. Lahat ng reservations ko, sinabi ko sa kanya. Pagpasok niya ay agad ko siyang sinalubong ng mga suntok. Naging bayolente ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Dahil gusto ko mailabas ang lahat ng sakit na naramdaman ko. Sinasampal-sampal ko siya. Sinusuntok-suntok. Pare-pareho lang kayong lahat. Ano pa bang kulang sa akin, ha? Binigay ko naman sa'yo lahat eh. Alam mo kung anong klaseng pagkababae meron ako. Sinabi ko sa'yo lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Ano bang kasalanan ko sa'yo, Bogart? Ano bang kulang? Wala, Ma. Teka sandali. Mag-e-explain muna ako. Please. Sige. Sige, magsalita ka. Sabihin mo sa akin lahat. Walang itatago. Napakasakit ng ginawa mo sa akin. Pero kahit na ganun, tatanggapin ko lahat. May isang beses nang nangyari yun. Pareho kaming nalasing. Pagkatapos ay nagka-partner-partner na kami ng mga fratmates namin. Pumasok siya sa loob ng hotel room ko. Kaya ayun, nagkasala ako, Ma. Nagalaw ko siya. Hayop kayong dalawa. Gagawa kayo ng mga kasalanan tapos mag-iiwan kayo ng ebidensya? Bakit? Nabububuhan ka ba sa akin, ha? Minamaliit mo ba ako? Kasi pakiramdam ko, parang baliwala lang sa'yo kung mahuli kita eh. Ano bang ginawa ko sa'yo? Inayos ko naman ang pakikitungo ko sa'yo, tinanggap naman kita ng buong buo. Wala kang pagkukulang, Ma. Ako yung may mali. Ako yung mali. Patawarin mo ko. Wala kang konsensya, Bogart. Inisip mo sana ako. Sa lahat ng sakit na pwede kong maramdaman. Alam mong, kakawala pa lang ng lola ko, diba? Hindi natuloy ang kasal natin. Pero talagang hindi na siguro talaga matutuloy. Mabuti na lang dahil maaga pa nalaman kung magiging ganito ka rin pala sa akin. Umatras ako sa pagkakatayo ko. Kinuha ko ang cellphone ko at dali-dali akong bumaba. Mama Mia, parang wala na akong natitira pang lakas. Ang gusto ko na lang ay makauwi sa bahay ng lolo't lola ko. Gusto kong magkulong sa kwartong kinalakihan ko, Mama Mia. San ka pupunta, Ma? Please, wag kang umalis. Pag-usapan natin to. Ngayon, gusto mong pag-usapan natin? Magpi-please-please ka sa akin? Samantalang binaboy mo ko? Binaboy mo kong hayop ka? Huwag mo akong susundan, na. Hayaan mo ko. Dahil baka kung anong magawa ko sa'yo. Mama Mia, imagine the pain that I've been through. My realization from my past relationship was that kaya siguro naghanap ng iba si Kevin dahil hindi ko maibigay sa kanya ang hinihingi niya. Kaya nag-seek siya ng comfort sa ibang babae. Pero hindi pala yun ang rason, Mama Mia. Kasi si Bogart ang nag-prove sa akin na mali yun. Kasi kay Bogart, binigay ko naman lahat eh. Pero tignan mo ko anong napala ko. Binigay ko lahat. Sarili ko, pagtitiwala ko. Pero hindi pala dahil binigay mo lang lahat sa'yo, ay guarantee na yun para manatili sila sa tabi mo. Kasi kahit ano pang gawin mong pagtatatumbling dyan, kung hindi loyal sa'yo ang isang tao, hindi talaga ito magiging loyal sa'yo.
Ang sakit naman ng mga pinagdaanan ng ating letter sender na si Becca. Grabe naman tong magpinsan na to. Mga manloloko, magpinsan nga talaga, magkadugo eh. Naka naman kasi, 'di ba? Alam nyo, kayong mga lalaki, huwag kayong pumupunta-punta sa mga lugar kung saan pwede kayong matukso, kung saan pwedeng may mangyaring hindi maganda. Sasabihin mo, kami lang naman, friendship lang naman. Eh, may inuman, kaya ayan, 'di ba? Nanggagalaiti ako dito eh. Charot lang. Anyways, nako, ilang beses pa bang mamuloloko itong si Becca? Naloko kahapon, naloko ngayon. Nako, bukas may part 3 pa po ang kwentong ito. Mahaba po ang kanyang kwento, pero worth it naman. Promise, worth it po ang kanyang kwento at saka worth it ang mga lessons na mapupulot natin sa kwento niya. Kaya, abang-abang lamang kayo dyan. Ayun, dyan lang muna kayo. Huwag kayong aalis, okay? Alis lang muna kayo. Balik kayo bukas. Charot. Anyways, paki-like and follow or paki-like and share this video, and pagkatapos noon ay siguraduhin yung nakapag-subscribe kayo dito sa ating channel. Kung may sarili naman kayong kwento ng inyong buhay, wag po kayong mag-atubiling mag-send sa atin ng inyong mga kwento. Email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Hanggang bukas po sa part 3 ng kwentong ito. Dito lamang sa inyong paboritong programa. Paalam po. I love you all. Ingat kayo. Bye-bye!